Magandang umaga sa inyong lahat, tanghali man, hapon o gabi. Muli, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At Happy New Year sa inyo at ilang oras na lang ay New Year na sa Pilipinas. At dito rin naman sa dako ng Amerika, Northern na Amerika at sa mga Pilipinong nakakalat sa iba't ibang panig rin ng daigdig. Happy New Year sa inyo. Itong taon na papasok, alam nyo maraming mga tinatawag na nagpa-prophecy patungkol sa kung anong sasapitin ng mundo, kung anong mangyayari, at tila baga parang nakita na nila kung anong magaganap. At lagi na lang sinasabi na Diyos lang ang nakakaalam, just in case kasi na pumalpak sila. Ang prophecy kasi ay nagkalat na sa Bible dito. Hindi nyo namamalayan, from Genesis to Revelation, maraming prophecy dyan. Inilegay ang prophecy dyan, gumamit sila ng symbol, gumamit sila ng ibang lengguwahe o meaning, o bagay. Subalit, hindi ito namamalaya na maraming tao, maging na mga Kristiyano na. At minsan ay kanilang nire-reject ito, yung mga prophecy na yon, sapagkat doon sila nakakonsentrate na totoo yun na magpupuri, pumapalakpak, basta ako, nagpe-pray ako, nananalangin ako. Tandaan ninyo, nung namatay ang Panginoon Kristo at muling nabuhay, 40 days siya nananatili sa mundo at nangaral siya about the kingdom of heaven. Yung mga hindi narinig na mga alagad ay ipinangaral ng Panginoon sa kanila doon sa Jerusalem. Kaya merong mga mensahe, mga revelation na natanggap ang mga alagad pa. At sabi ng Biblia, kung isusulat pa sa mga aklat, yung mga ginawa ng Panginoon at yung pangangaral niya, ay hindi magkakasya talaga in any library sa buong mundo. Hindi ito exaggeration ng mga alagad, kundi yun ang katotohanan. Ang ibig sabihin, there are some revelations na ang mga modernong Kristiyano ay sasabihin nila ang revelation, at yung mga darating pa na mga Kristiyano na ipanganganak pa ay sasabihin nila ang revelation. But ang binili ng Panginoon ay walang makakaalam ng kanyang second coming. Pero yung other revelations about the kingdom of God ay maipapahayag. Dito sa aklat ng Ecclesiastes o Mangangaral, sa chapter 12, verse 12, of making books there is no end, and much study is wearisome to the flesh. Ang paggawa ng mga aklat o libro ay wala raw katapusan. Either this is scientific, this is yung tinatawag na natures and environment, or political, or historical events, o ano pa mang mga sinasabi ng tao o yung kanilang mga vice versa experience nila at ng ibang mga tao na i-compile nila as a book, today as a book. Pumunta kayo sa mga libraries, napakaraming books, di ba? Kayong mahilig pumunta sa library, kayong mahilig pumunta sa mga ibang mga bookstores, tulad ko, pumupunta ako sa Barnes and Nobles dito sa Amerika, tinitignan ko yung mga bagong books, tinitignan ko yung author, at I don't judge the book by its cover. Totoo yun. At hindi nyo rin ako mahahatulan sa nakikita nyo sa screen na to dahil wala akong magandang suot o background. I don't care. Yun din na sinasabi ko. Maaring kayo, napapadaan kayo sa channel ko, in a split seconds, nililipat nyo kagad kasi you're not interested. Nasa sa inyo yun. Meron namang iba, pinapanood ako mga 2 minutes, tapos aalis na. When they hear the word of God, nasa sa inyo rin yun. Pero sa mga nag-i-stay, maraming salamat.
Dito makikita natin ang mga paggawa ng aklat. Ito yung mga karunungan na inilalagay sa aklat. Ito'y prophecy. Ito'y prophecy na darating ang araw at mga panahon na walang tigil ng paggawa ng mga aklat. That is yung pagre-research. And much study is wearisome to the flesh. Wearisome to the flesh. Nakakapagod nga naman. Pero, not sa intellect at sa mga knowledge na nakukuha ng mga tao na naisusulat nila sa aklat. Verse 13. Let us hear the conclusion of the matter. Ito na yun. Maraming paggagawa ng mga aklat. But let us hear the conclusion of the matter. Tingnan natin yung conclusion ng lahat ng mga bagay na yun na ginawa ng mga tao until now. Fear God and keep His commandments. Ayun ang conclusion ng lahat. Fear God and keep His commandments. What is the commandments of God? We know the fear of God, fear of the Lord. Hindi yun nanginginig ka, Lord. Lumalapit ako sa iyo, Lord. Magtatakip ka ng kumot mo, natatakot ako. Hindi ganun ang fear of God. Ang fear of God is this. You believe in the Lord God Almighty, that He is the only God, no other God, wala nang ibang God, and you worship Him, and you adore His name. At hindi lang yun, yung keep His commandments. What is the commandment of God? Not the 10 commandments of Moses, dahil sinabi ng Panginoon na wala makasusunod nun, o yung mga Levitical commandments. Ang sabi, ang commandments ng Diyos ay ito. Sa John chapter 13 verse 34, Jesus Christ said, "A new commandment I give in you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another." Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ayun ang commandments. That's the new commandments. Keep His commandments. Love one another. You cannot love other people if you don't love God. And if you don't love God, you won't gonna love yourself. You're gonna hate yourself. Sinasabi ng Biblia na pagmamahal sa sarili ay hindi makasarili. Kundi pagmamahal ito na ang sarili mo ay tulad ng templo ng Diyos na iingatan po ninyo. Sa Daniel chapter 12 verse 4, "But you, Daniel, shut up the words." Ito yung prophecy na ipinaalam kay Daniel na nakita niya na he went to other dimension with God, and then God showed him what gonna happen in the entire existence of the universe or the earth. But the angel said, "Daniel, shut up the words." Huwag mo mong sasabihin ng words, and seal the book until the time of the end. Sinil niya yung book na nakita niya, na isinulat niya, na nakita niya sa langit. Makikita natin sa Book of Revelation, binuksan yung seal doon na sa end time. Ang sabi ng Biblia kay Daniel, ang sabi ng Diyos kay Daniel through His angel, ang sabi, before that yung book na ma-open, na nakasealed, na ma-open sa end times, first, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Maraming paparoot pa rito. Paano nangyari yun? Na natupad na yun. Matagal ng panahon na natupad. Nung maimbento ang tinatawag na train. Alam natin, yung train, ginagamitan ng coal and then water. Naimbento sa Amerika, naimbento sa nangyari sa Great Britain, sa France. So ang mga tao ay naglalakbay. Hindi na horses, hindi na mga camel, hindi na mga donkey. Ito na yung mga tinatawag na mga locomotive. Naimbento ngayon ang mga sasakyan, automotive na. Naimbento ng Wright brothers ang eroplano, nagkaroon na ng air travel. Pagkatapos, ang sabi ng Biblia, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Magi-increase ang knowledge, which is discoveries. This year, 2025, is still the same. Discoveries, knowledge of mankind will going to increase.
Many invention will gonna come out sa year din na ito at sa darating na taon. Mag-ingat kayo ganito. May mga Christian akong mga nakausap dati na they are against technology, but they're using cell phones. That's technology. They're listening to music with their earphones. That's technology. They said technologies, yun daw ay bigay ng mga fallen angels o ni Satan, yung technology na yun. And why are you using this technology kung bigay nga ni Satan? But Daniel said, yung knowledge ng tao ay mag-i-increase manifold ng maraming ulit. Tulad yan ng cellphone. Nilabas nila ang bagong cellphone and in a few months, meron na kagad kasunod na labas. Ayun ang ibig sabihin ng knowledge ng tao ay nagmumultiply. Bakit nagmumultiply ang knowledge ng mga tao? Tandaan ninyo ito. We are created in the image and likeness of God. We are not evolved from primate. And apes and gorillas and chimpanzee and bonobos aren't our relatives. Sabi yung DNA kasi nila ay 98% pareho ng DNA ng tao. Come on. Maging ang watermelon na merong almost 70% water, ay halos ang DNA niya ay pareho din sa tao at yung ibang mga puno, halaman. Ang pag-a-analyze ng isang DNA ng isang tao at ng animals ay ito ay labas sa tinatawag na jurisdiction ng science sa tao. Dahil ang science lang ang nagdikta sa tao, dahil yung mga scientists na yon ay ginagamitan nila ng kanilang sariling formula. Mamaya darating tayo ron. Ang sabi ng Biblia, kaya tumatalino ang mga tao at ang science ay umuunlad, ang mga technology at ang lahat ng mga bagay sa mundo ay dahil sinabi na ng Diyos yan sa Book of Genesis chapter 11 verse 5 and 7. Ito ang nangyari. But the Lord came down to see the city, yung Babel yun, yung Babel, the Tower of Babel. The city and the tower which the sons of men had built. And the Lord said, indeed, the people are one. They all have one language. And this is what they begin to do. Nothing that they propose to do will be withheld from them. Maliwanag. Walang makapagpipigil na sa kanilang mga naising gawin. Scientific discoveries kasama doon sa nothing that they propose to do will be withheld from them. Because people are one. If people are one and isa lang sila sa purpose nila, layunin nila, they can create something big. Something nobody can do it o hindi pa nagagawa kahit noong unang panahon. Kaya sabi ng Biblia, verse 7, come, let us go down and there confuse their language that they may not understand one another's speech. Ano ang ginulo ng Diyos? Speech lang. Hindi yung kanilang plan that they propose to do will be held from them. Hindi yung layunin nila, kundi yung speech lang. Para kumalat sila sa buong mundo, yung mga tao. Now there is one only common speech or language na hindi alam ng maraming tao, maging ng mga Kristiyano, maging ng maraming mananampalataya, because they only focus on what? Let's praise the Lord, let's give to the Lord our tithes and offering, let's open our Bible like this. Naging tinatawag na routine na nila yon. Routine. Hanggang sa bone dry na sila, dried na sila. Wala na silang magawa kundi ganun na lang, nakakasawa na, di ba? Dahil inabot ko yan eh. And then I discovered this is not what the Lord wants us to have. Yung ganito lang. Because Jesus Christ imparted knowledge after nang mamatay siya at muling mabuhay ng 40 days. At yung knowledge na yon, I know that's the part of the knowledge that I want to have. Ano yung sabi ko? Ayun ang sabi ko. Ang sabi rito ng Biblia,
Yung sa verse 7, yung Panginoon na nasa langit at yung Panginoon na nasa lupa, they came down. Because there is only one God, but literally, they existed in three persons. The Father, the Word, and the Holy Spirit. Let us go down and confuse their language. Kinonfuse yung mga language. Isang lengguwahe lang noon. Pero, merong isang language ngayon na dapat nating alamin. The language of science. The language of what? Mathematics. Yung mga formula niyan, isa lang yan. Hindi mo pwedeng i-translate yan sa ibang lengguwahe. The same pattern, ayun ang language ngayon. Doon nag-unite ang tao nang sabi ng Biblia na if they are united, there's only one language, which is scientific language, mathematical calculation, and languages ng mga iba pang mga nasa mathematics. Ay ang sabi rito, this is what they begin to do. Nothing that they propose to do will be withheld from them. Madidiskubre at madidiskubre ng mga tao ang karunungan na hindi pa nadidiskubre ng mga sinaunang tao. Bago ako dumating sa isang malalim pang mga pag-uusap na ganun, Deuteronomy chapter 13 verse 1 hanggang 5. Ang sabi rito, if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, of which he spoke to you, saying, let us go after gods which you have not known, and let us serve them, you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer or dreamers, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Kapag may dumating na nanghula sa inyo, nagkatotoo yung hula, tulad ng mga nanguhula, halimbawa, yung mga tao na yun na sina Nostradamus, at meron pang isa yung babaeng taga Bulgaria, si Baba Vanga, nung mga 1990s, nanghula siya ng mga gano'n. Ang sabi, kung mangyari man yon at kayo delhin sa ibang Diyos, do not listen because God is only testing you. So, ayun ang pagkakaiba ng nasa Biblia at ng mga iniuhula ng mga taong walang kaugnayan sa Diyos, walang kaugnayan sa Panginoon. Bakit gusto ng Diyos na ang karunungan niya ay mapasa ating lahat? 1 John chapter 3 verse 20, God is greater than our heart and knows all things. Ang Diyos ay nakakahigit pa sa ating puso at He knows all things. That all things na sinasabi ko sa inyo, ito ang i-impart ko sa inyo sa mensaheng ito. Again, 1 Corinthians chapter 3 verse 20, sinasabi ni Apostle Paul ang karunungan ito sa mga tao. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. Ganon din ang nakasulat sa Psalms 94 verse 11. Yung mga wise, they thought they are wise. Maaring iba sa inyo ay nilalait-lait ako dahil kayo matalino o dahil kayo ay, iba sa inyo ay merong PhD, may degree, doctorate. Ako sa isang university lang ako gumraduate at hindi na ako nagpursue ng doctorate ko o ano paman o PhD. I don't want it, I don't need it. Maaring kayo, ganun ang yung naiisip sa akin. Ang nais kong sabihin sa inyo, yung knowledge na inaakala yung nasa inyo ay futile pala sa Panginoon. Walang kabuluhan sapagkat that knowledge doesn't count na sinabi ng Panginoon nung siya'y muling mabuhay sa mga tao. Hindi yung knowledge na nakuha nyo. Para mabuti kang tao, maging mabuti kang tao o maging magkaroon ka ng modo, hindi na kinakailangan pa ikaw ay matapos ng college o ng school. Di ba may sabi, ang bastos mo, wala ka modo, wala ka kasi pinag-aralan. That is wrong. Hindi lahat ng may pinag-aralan ay maganda modo. At hindi lahat ng mga hindi nakapag-aral ay walang modo. It's based
on the reality na kapag tinuruan nyo ng kabutihang asal ang isang tao, nag-aral man o hindi, at sinunod niya ang kabutihang asal na yun, sinasabi ng Biblia, train a child in the way that he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Hanapin nyo na lang yun. Doon sa Proverbs. 1 Corinthians chapter 3 verse 19, for the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness. Yung mga matatalinong sinasabi nila, nagmamarunong, yung mga taong nagre-reject sa Diyos, sa Biblia, sa mga prophecy ng Biblia na naririto, na hindi pinaniniwalaan, at doon lang kayo bumabase sa scientific analogy or explanation, wala na kayong ibang ginagamit. Tandaan ninyo, sinabi na ng Book of Daniel that there'll gonna be a science na gagawa ng maraming books, sapagkat yung mga discoveries binabanggit dito, hindi man sinabi ng aktual na there is science, because the word science just recently, pero sinabi ang karunungan ng tao ay lalaganap, kasama na ang technology, science, and technology doon. And sabi ng Isaiah chapter 2, verse 4, He shall judge between the nations and rebuke many people. They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation shall not lift up swords against nation, neither shall they learn war anymore. Sa Isaiah chapter 2, verse 4, Isaiah, the prophet, he prophesied that there will come a day, a time, or an era na wala ng nation na maglalaban sa kapwa nation, at yung mga war materials nila, they gonna use it to plow shares and their spear into pruning hooks. Ang mundo ay itataguyod nila na magkaroon ng tinatawag na development. Doon nila gagamitin yung mga armas nila, gagawin nila sa pagbuhay ng environment ng Earth, which is maganda, di ba? Maganda, di ba? Yung era na yon o yung age na yon, we don't know what age was that na tinutukoy na Isaiah, pero ang mga tao, isang grupo ng mga tao na hindi na maniniwala sa gera, ayaw na nila ng gulo, they gonna build the earth na yung mga war materials na ginagamit, yung mga metal na yan, yung mga tanks, ay gagamitin na nila to bring this planet Earth into like a Garden of Eden. Bubuhay nila muli yung environment ng mga tao, ng mundo. Bakit kinakailangan gawin yon na magkakasunod na ang paglikha ng mga libro ng karunungan kasama ng science and mathematics? Nasaan era na tayo doon? Actually, inihula yan ni Job. Si Job ay like, yung sinulat niya ay more than like 4,000 years. 4,000 years ago. Yung Book of Job. 5 hanggang 4,000 years ago. Sa Job chapter 28 verse 4, ito. Ito yung isang technology rin na hinula ng mga propeta. Job 28:4. He breaks open a shaft away from people in places forgotten by feet. They hang far away from men. They swing to and fro. Alam nyo kung ano ito na literal ngayon sa atin? That was the invention of rockets and modern International Space Station, ISS. Yung shaft na sinasabi ron, that's the body ng rocket. At ang sabi dito, in places forgotten by feet, ayun yung tinatawag na launching pad. They hang far away from men, they swing to and fro. Pag nasa area na malayo sa tao, and they swing, nag-o-orbit na sa Earth, sa atmosphere, sa above atmosphere, nang wala ng gravity. Maraming prophecy sa Bible na kung uunawain ninyo ay prophecy yun.
Hindi na kinakailangan kayo ay manood ng TV at iuhula ng isang manghuhulang babae, eto magiging ano mo, at titignan ko yung palad mo, sabi rito, ikaw ay ganito. Pagkatapos, anong huling sasabihin niya? Tandaan ninyo, Diyos lang ang nakakaalam niya ng mga pangyayari, sa Kanya lahat ibigay. Kita nyo, itinuro ang Diyos kung sakaling pumalpak siya. Pagkatapos, sisingilin kayo ngayon ng fee. Sisingilin kayo kung magkano ang bayad sa ganon. Dito, makikita natin na ito ay modernong inbensyon ng tao. Kailan ba nagsimula ang rockets? Ang father ng rocketry, the father of modern rocketry, ay si Robert Hutchins Goddard. Nung nabuhay noong 1882 hanggang 1945. Pagkatapos, ang mga other notable figures o mga kinilala, dalawa lang sasabihin ko na lang kasi marami sila. The notable figures in the history of human rocketry are si Werner von Braun. Natatandaan niyo yung World War II? Ito ay scientist ni Adolf Hitler na gumagawa ng mga rocket ships. Architect of Apollo Saturn V. Maging ang rocket V2 rockets for Nazi Germany. Tapos yung isang Russian naman na si Konstantin Tsiolkovsky, yung Tsiolkovsky rocket equation ay naimbento niya. Dito ngayon nag-pattern ang National Aeronautics Space Administration at iba pang mga bansa na mayroon tinatawag na science about pag-aaral sa space. Dito sa Psalms 115 verse 15 hanggang 16, God said, "May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth." And verse 16, "The heaven, even the heavens, but the earth He has given to the children of men." Sabi ng Biblia na ang earth ay ibinigay sa children of men. But it doesn't say na ang earth ang magiging permanenteng tahanan lang ng mga tao. Sinabi rito, the heaven, even the heavens, ay ang Diyos ang may akda nun. He made those heaven and heavens. Hindi lang isa ang heaven. Kayong mga bago pa lang na nakikinig, merong binabanggit na first heaven, second heaven, and third heaven ng Bible. Hindi lang isa na pag tumingala kayo, heaven na. Merong stages ng heaven. Na yun ang paliliwanag ko sa inyo ng gusto. Ang sabi rin dito sa Biblia, yung earth, He has given to the children of man. But God doesn't say na hindi makaka-travel ang tao from earth to other planets. 2 Corinthians chapter 12 verse 2. I know a man in Christ who 14 years ago, whether in the body, I do not know, or whether or out of the body, I do not know, such one was caught up to the third heaven. Ang binabanggit na napunta sa third heaven ay siya mismo, si Apostle Paul. Natatandaan nyo nung bugbugin siya, halos mamatay siya. At dinala ang kaluluwa niya doon sa ikatlong langit at nakita niya ang kamahanghamanghang mga naroroon sa kalangitan. Hosts of heavenly angels, nandun lahat nag-aawitan. So there are three stages o kinds of heavens. The first heaven na sinasabi ng Revelation chapter 19 verse 17, where all birds that fly in the midst of heaven. Sa Genesis chapter 1 verse 9, the God said, "Let the waters under the heavens," which is ibang heaven yon. Heavens where yung heavens na binabanggit na nilikha ng Diyos ay where birds fly above it, and in our modern time where airplanes traveling above it about 35,000 feet high. The second heaven, according to Job chapter 9 verse 9, He made the bear, Orion, and the Pleiades, and the chamber of the south, well known the edge of the universe. Yung binabanggit dito
yung mga Orions o Pleiades or Chamber of the South ay mga tinatawag na planets yon or galaxy or mga stars. Ito yung kinalalagyan ito ng mga Milky Way galaxy o Andromeda galaxy, yung kinalalagyan ito ng Eagle Nebula, yung mga nebulae, yung mga planets na yun. Yun lang ang distance na kayang kunin ng telescope ng mga tao. Yun lang ang kayang kunin ng telescope. Kahit yung telescope na ginagamit nila ngayon, yun lang ang kaya, ang image. Pero above from it o lampas pa doon, yun yung tinasabi nila na hindi nila makuha, age of the universe, age of known universe, hanggang doon pa lang. Pero yung hindi nila makuha yun, meron pang another stage yun and may another stage yun. Yung second heaven, yun ang kinalalagyan ng mga galaxies, maging ng yung solar system natin, yung Earth, yung mga planets natin na kapitbahay. Pagkatapos nun, lalabas ka na ron, yung Earth. Bago kasi makalabas ka sa Earth, maraming tinatawag na space rocks. Paglabas mo doon, nandun na yung solar system. Yan, nandun na. Pagkatapos yung solar system, lalampas na, nandun na yung nearest star, Alpha Centauri. Pagkatapos yung buong Milky Way galaxy na. Pagkatapos yung kapitbahay na galaxy natin, yung Andromeda galaxy, according sa kanilang nakukuha sa telescope. At yung iba pang mga galaxy nandun na maliliit lang sa mga ano. Pero yung edge of the universe na sinasabi na unknown pa sa kanila, eto mga well-known age of the universe pa. Yung iba, hindi na makuha ng telescope. You need to travel palabas ng Earth ng malayo pa para makakuha ka nun. At it reaches the Earth, siguro, maaring thousands of years ago, thousands of years past, bago makarating yung mga images na makukuha doon sa malayo. So, napakalayo, di ba? Yun ang ibig sabihin na second heaven. And then the third heaven, heaven of heavens, is where the throne of God na nandun na actually it's the heaven of heavens is the throne of God. Kung saan nandun yung trono ng Diyos. That's the third heaven according to 2 Corinthians 12:12. And Psalms 148 verse 4, praise Him, you heavens of heavens. Yung langit mismo kung saan naroon yung mga angels ng Diyos. And waters above the heavens. Yung atmosphere natin, yung first heaven. Purihin siya ng heaven, the first heaven, and then ng second heaven, at ng heavens of heavens. And Psalm chapter 118 verse 20, this is the gate of the Lord, through the righteous shall enter. And then the heaven of heavens, the throne of God, ay meron tinatawag na gate. Itong belief ng science, according sa kanilang tinatawag na data, yung mga data nila. Universe, ang age ng universe is about 13.8 billion years. Billion years old. Our solar system, kung saan umiikot ang mga planets dun sa araw at yung mga planetang kapitbahay ng Earth, where the sun and planets are orbiting around it, and the Milky Way galaxy, kung saan nandun yung mga Milky Way galaxy din. Nasa farther tayo right? According sa kanila. Ang age ay, yung universe na yun 13.8 billions. Ang araw, ang edad ng araw, ng solar o ng sun ay 4.5 billion years old. Ganon din ang Earth, 4.5 billion years old, at Moon, 4.5 billion years. Makikita natin na sa Genesis, sabay nilikha ng Diyos ang mga yon. Subalit may makikita tayo rito na nagkaroon ng tinatawag na just like a tragic war, labanan. Kaya dumilim ang himpapawid, hindi nakikita ang araw. There's like battle na nangyari. At ang Earth ay sunog-sunog o parang lava, parang molten rock.
Nakita yan ni Isaiah, ni Jeremiah sa sinulat niya na pinakita sa kanya ng Panginoon ng itsura, maging ng moon, ng ganon. So hanggang sa makikita natin sa Genesis kung paano nagkaroon ng kalmadong pangyayari o time sa panahon na yon at nalikha ang present earth, moon, yung mga stars at yung araw. Sabi ng mga scientists, the universe is expanding. May mga nakausap kong ganyan, mga atheists sa social media. Sabi nila, kung merong Diyos, sabi, nilikha ng Diyos ang bagay na perfect. God didn't say that He created a perfect one. No. Kayong mga Christian, walang sinasabing gano'n na perfect. He just created man in His own image and likeness. And He doesn't even say He's not perfect or He's perfect. God created man in His own image and likeness. At hindi ginawa ng Diyos ang isang tao na parang robotic o robot. Binigay ng sarili niyang disposisyon. Either ipursu natin ang pagiging perfect o hindi. So binigyan tayo ng tinatawag na sarili nating desisyon. Ganon ang ginawa ng Diyos sa ating mga tao. The universe is expanding, sabi ng science, sabi ng mga nakausap ko. I said yes. See? So, you don't believe anymore in the Bible? No? Why? Because the Bible tells us it's expanding. How come? Binasa ko sa kanya Isaiah chapter 42 verse 5. Itinipe ko. Thus says God the Lord who created the heavens and stretched them out. So, in-stretch niya yung heaven. Kaya nag-expand. Who spread forth the earth and that which comes from it, who gives breath to the people on it and spirit to those walking in it. Nilikha ng Diyos. Ang heavens, yung tinatawag na kung saan nandoon noon yung mga Milky Way galaxy, far ends of the universe kung tawagin ng science. And it expanding because He stretched them out. Parang damit na binanat. Kaya nag-expand. That's why I said. So nakapoint ako ron. Parang suntok yan eh. Kinakailang follow job ka. Psalms 97 verse 6. The heavens declare His righteousness, and all the peoples see His glory. Psalms 104 verse 2. Who cover yourself with light as with garment, who stretch out the heavens like a curtain. See? God stretch out the heavens like a curtain. So, hindi pwedeng sabihin na science ang tama. The Bible, siya ang unang-unang nagsabi bago pa nagkaroon ng scientific world. In-stretch ang heavens at keep on expanding. It's just like traveling. Nagta-travel maging ang Milky Way galaxy, solar system, maging ang Earth. Hindi tayo nananatili na nakahanglang. They're moving. We're moving to the expanse of the universe until God said, done. Sensya na okay, nasa labas kasi ako, malamig. Itong sasabihin ko sa inyo, meron ako ritong tinatawag na model. Ito. Sa paliwanag ko ngayon sa inyo yan, lalapit ako. Kasi alam ko hindi nyo makikita ng ganun kalayo. Ito, pakikita ko sa inyo. Yan ang model. O, kung makikita ninyo, yan. Okay, ulitin ko. Teka lang. Okay, pabalik ako. Okay, eto.
Session na kayo sa sulat ko. Maisip niyo siguro, ano yan? Ano yan? Ano yan, Brother Joe? Eka. Makikita niyo sa Nehemiah chapter 9 verse 6. Babasahin ko ron. Yung sinusulat ng Nehemiah, isa yan sa mga pinaka-importante. Yung nakalagay sa Nehemiah. Kung babasahin nyo, kahit buksan nyo na lang kung may mga Bible kayo. Binanggit doon, maaaring sabihin sa inyo ng iba, paano kung malalaman kung wala akong Bible, di ba? Pero, ang masasabi ko sa inyo, ito ay about sa heavens of heavens. Papaliwanag ko sa inyo. Habang kinukuha nyo at nakikita nyo yan, hanapin ko muna rito. Okay. At kung sakaling iniisip nyo ano yung mga ano na yan, yan ay ito yung model ko kasi wala naman akong kakayang gumawa ng model na gagastusan ko pa. Kaya inaayos ko na lang na hinahanap ko na ito na. Masyadong manipis yung page ng ano ko. At least nakaka-break ako ito. Ito na tayo, 9.6. Ay, salamat po, nakita ko rin. Sa sobrang nipis ng page. Okay, sa 9.6. Okay, babasahin ko sa ito. Nehemiah 9.6. Even thou art Lord alone. Makikita natin, there's only one God. Thou even thou art Lord alone, thou hast made heaven. Ginawa niya, kasi there's only one God, but eternally exists in three persons. The Father, the One, the Holy Spirit. Thou hast made heaven, the heavens of heavens, with all their hosts, and the earth and all things that are therein, the seas and all that is therein, and thou preservest them all, and the hosts of heavens worshipeth thee. Makikita natin, pinreserve ng Diyos, pinepreserve until now ang mga tao. Paliliwanag ko sa inyo. Ito ang model ng heavens and heavens. Heaven, heavens, and heaven. Ang unang nakikita nyo rito, ito. Ito, tsaka ito, tsaka ito, tsaka yan, to, tsaka yan. Nakikita niya, di ba? Magsisimula tayo rito sa gitna. Ito ang model ng earth. Ito ang first heaven. Dito lumilipad ang mga ibon, which is environment. Dito sa bandang itaas, yan lumilipad ang mga eroplano. Yan. Diyan. Diyan din nandoon ang mga satellites. At yung malaking itim na to, ito yung tinatawag ng mga space rocks na nandyan. Mababasa nyo rin sa Bible, mayroong humaharang na mga bato. Dito, ito yung tinatawag na kinalalagyan ng solar system, yung other planets, tulad ng mga Jupiter, Mars, yung mga ganyan. Nandito sila. Ang tawag dito, first heaven. This is kinalalagyan dito ng ng mga planet. They call it the
second heaven kasi solar system. Call it is second heaven. This is first heaven. And then, ito yung pinaka-pagitan ng between second heaven and then first heaven. Nandito sila. Solar system eh. Pero ito'y kabahagi rin ito na tinatawag na second heaven na. Yung solar system natin kasi inside siya sa Milky Way Galaxy. Etong nakikita nyo rito, etong tinatawag na second heaven and expanse of the universe. The well-known galaxy and universe na nakikita ng mga satellite sa ibabaw nito, hanggang dun lang sila, hanggang dito pa lang yan. Yung dito, hindi na nila nakikita yan. Kaya kinakailangan nila ng jet propulsion. Ito ang tinatawag, mga kapatid, na second heaven. Second heaven. First heaven. Consider first heaven, either first heaven and second heaven. Itong may mga planets dito. But ito, dahil nilagay na rito itong mga tinatawag na space rocks na to, para hindi basta-basta ang mga tao ay makarating doon, mayroong maharang, di ba? Sa ayun ang hadlang sa space travel ng mga scientists. Pero, first heaven, second heaven, either ito pwede mong kunin as first heaven din, but actually, this is second heaven. Yung solar system natin na to, yung atmosphere lang ng Earth ang first heaven. Ito, second heaven. And then the age of unknown universe ay nandito. Ano tong nakikita nyo na to? Etong space na to, ito po ang tinatawag ng Biblia na Great Chasm. Darkness. Ito yung tinatawag ng Bible na bottomless pit. Ito yung sinasabi ng Bible, maging ng Book of Psalms at yung maraming sinulat ng mga propeta, merong walls behind this great expanse. May wall at hindi makatatawid ang mga nandito sa dito dahil merong wall. Ito is total pitch darkness. Etong part na to. Ito yung wall. Ito ngayon yung tinatawag na heaven. Heaven. Dito, ang mga angels ng Diyos ay naririto. Ito naman, great chasm na to, ito, nandito, naghahabulan ang mga fallen angels at ang mga angel ng Lord. Nandito. At yung ibang mga fallen angels, nandito sa first heaven. Sa atmosphere natin, nandyan sila. Ngayon, paano nangyayari kung walang nakakapasok dito? Eto yan. Merong gate o tinatawag na mga portal yan. Etong Earth, itong atmosphere na to, may portal yan. Eto, may portal yan. Eto, may portal yan. At ito ay nandito yung gate of heaven. Bakit ganyan nilagyan ko ng space? Kasi, etong model na to, according sa Bible, yung time natin ay different dito sa time na nandito. Kaya sabi ng Bible, ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa Diyos, at ang isang araw, parang ganon, kay Apostle Peter. Eto, umiikot to. Once na itong opening na to, which is called gate, yan. At ito, pag yan, umikot yan, at nagtapat na dito yan, so meron ng daanan, nagtapat na sila dito, nagkaroon ng straight line, nagtapat na naging tapat na to, natapat dito, natapat, ayan, nagtapat yan. That's the second coming of our Lord Jesus Christ. Yun ang second coming, yun ang time niya. Kaya walang nakakaalam. Etong pattern na to, nabuo ko to kasi galing ito sa explanation ng Biblia. Makikita nyo rito na sabi rito ng Biblia, Proverbs 24 verse 7, wisdom is too lofty. Napakataas daw ng wisdom ng Diyos. Wisdom is too lofty, wisdom of the Bible,
for a fool, he does not open his in, for a fool, he does not open his in the gate. So, yung fools, ang wisdom ng Diyos, tulad nitong sinasabi ni Nehemiah, heavens of heavens, ay lofty sa kanila, mahirap nilang unawain. Na, ang Diyos ay mayroong gate na nakalaan sa atin. Lagi sinasabi nga ni Jesus Christ sa John chapter 10, di ba? He is the gate of the sheepfold. He is the door. I am the door. Ito kasi ang langit. Ito ang gate. Merong tinatawag na angel na nagwa-watch dyan at walang nakakapasok dito sa mga nandito. Ito ay tinatawag na dark, pitch blackness. Ayan ang tinatawag na edge of the known universe or galaxy dito. Kaya yung mga angels, yung mga nandito, meron ng mga angels ang Diyos siya, mga archangels. At yung forces ng devil, nandyan din sila. At sila, dahil may mga gate yan, nandito, pero sa tao ay sarado yan. Sila, dahil mga naibagsak na yung iba sa kanila, nandito na sila, at yung ibang fallen angels ni Satan nandyan, yung mga fallen angels dito nahuhulihin according sa Revelation at tatalian ng kadena, itatapos sa pitch dark. Dito yon. Somewhere here is malaking expansion. Hindi mabibilang ang layo niyan sapagkat yung model ko na yan ay saglit na model lang ho yan. At nandito ang mga angels at ang mga nagpupuri sa Diyos. So maliwanag ito yung earth. Ano naman ito? This is the city of God. Hindi ho yan microchip. Parang microchip. City of God with 3 gates. East, makikita natin dito, east, west, north, south na gate. City of God. Yung mga angels, nandito lang sila. Tayo mga Christian, lampas pa tayo nandito. Kasi yung trono ng Diyos, yung throne of God, ay nandito, yung luwalhati ng Diyos, nandito sa labas. And nasa labas, makikita natin, itong City of God ay wala rito sa mga to, nando na mismo sa kabilang banda ng Diyos, the other side. Kaya eternal life yon. Yun ang sinasabi ng Biblia. So makikita natin dito sinabi ng Biblia, ang earth ay tulad lamang ng footstool ng Diyos. Totoo. Parang footstool. Kasi model lang to, di ba? Pag ginano nyo yan, tas dito, inaapakan lang ng mga tao yung mga nakikita nila parang isang malaking screen. Parang malaking isang crystal clear screen. Yung planets at ang lahat. Kaya footstool ng Diyos, nakikita niya. So dito, ang sabi ng Biblia, makikita rin natin dito sa Genesis chapter 28 verse 17. And he has afraid and said, how awesome is this place? This is none other than the house of God and this is the gate of heaven. Naalala nyo si Jacob nung tumatakas siya sa kapatid niya, di ba? Natulog siya, tinulugan niya, hinigaan niya isang bato na naginip siya. Nakita niya yung angel ng Diyos mula rito. Dito kasi nagtapat Nagtapat tong mga gate na yan. Nagtapat lahat siya, nagtapat. Tapos, nakita niya ngayon. Lagusan yung mata niya, nakikita niya ang angel ng Diyos. Keep coming down, up and down, up and down. At nakikita niya rito ang kaluwalhatian ng Diyos dito sa parte na to. Yung mata niya ay natanaw niya mismo. Sa pananaw niya ay kitang-kita niya, he doesn't need a telescope. Si Jacob, makikita niyo sa Genesis 28 verse 17. Sabi ng Revelation 15:2, and I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass, having harps of God. Parang dito, nakatayo tayo lahat dito, napagtagumpay natin. Kasi, iro-roll ng Panginoon ang universe na ginawa niya na to just like a cloth. And then that's it. End. Mabubura na yan. Pagkatapos, etong nakikita nyo na to, eto ang tinatawag na bottomless pit. Yan. Kasi itong earth malulusaw sa elemento ng init ng Diyos at ang mga planets ay lulusawin niya, iro-roll niya. Ito ay magiging isang malaking
o maging isang parang dot na lang yan, dot, parang ganito, dot, at sila, si Satan, ang mga fallen angels na, tsaka yung mga kaluluwa ng mga taong makasalanan na hindi nagsisi, ilalayo na sila, forever and ever na sila, na naglalakbay sa emptiness ng space, at forever and ever pinarurusahan sila ron ng apoy na nandun mismo, hindi na sila makakatakaso. Kung nasan man sila, nandun na sila. Samantalang tayo sa City of God nandito. Kasi wala na tong wala nang old earth and old heavens. Magkakaroon na ng new heaven and new earth. Ang new heaven and new earth, eto na yung panibagong circle. Nandun na tayo at ang angel ng Diyos kasama natin. Nawa ay naunawaan nyo yung model kong kapraso na yon. Matthew chapter 5 verse 33 hanggang 37, Jesus said, "But I say to you, do not swear at all, neither by heaven, for it is God's throne, nor by the earth, nor by Jerusalem, for it is the city of the great King. Nor shall you swear by your head, because you cannot make one hair white or black. But let your yes be yes, and your no, no. For whatever is more than this is from the evil one." Mga kapatid, when Christ said He is the only Lord and Savior, that is a yes for me. Is it yes for you too? If you say maybe, your answer must be yes or no. So that malaman ng Panginoon kung isusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay na nasa langit. Psalms chapter 113 verse 7, He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of the ash heap. Mga kapatid, whether you're so poor, mahirap ka sa pinansyal sa lahat, God said, He raises the poor out of the dust and lifts the needy out of ash heap. Para saan? Para sa pinakita ko sa iyong heaven of heavens na nandun ang tinatawag na City of God. Nandun magpupuri tayo ng kasama natin ng mga angels ng Diyos. Sa ngayon, we are lower than the angel. But pagdating natin doon, we are like Christ and His image is on us forever and ever and ever. Hindi na image ng tao na tulad ni Adam na unang nagkasala. Image na ni Jesus Christ na siyang banal at Holy One of God. Here's my conclusion. Sabi ng 1 Corinthians 1 hanggang chapter 1 at verse 24. Here's my conclusion from this verse. Christ, the power of God and the wisdom of God. Si Kristo, ang karunungan at ang kapangyarihan ng Diyos. Kung anumang karunungan meron tayo, kay Kristo ba yan? Ang karunungan na nalalaman ko ay ang karunungan na mula sa salita ng Diyos, kay Jesus Christ na nanggaling. 1 Corinthians chapter 2 verse 7, But we speak the wisdom of God in mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Ang sinasabi ko, ang mystery ng Panginoon. Na itong mystery na ito ay nasusulat na sa Biblia. Gumawa lang ako ng model para madali nating maintindihan. Mga kapatid, yan ang mystery ng Diyos. Ito ang inyong kapatid, si Brother Joe, ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. Kung meron kayong mga katanungan sa Panginoon, pwede nyo na maiwanan sa akin sa note. Tandaan ninyo, we are here not to argue. What for? Argument is not worth. If you have a question, I'm gonna have an answer for you. But if you have a question, even though it's a stupid question, I'm gonna answer you directly to the point from the Bible. Yun lang. Maging marunong po tayo sa lahat. Unang-una, nagsasalita ako rito as I said before. I don't need your money. I'm not gonna ask anything from you. I'm not gonna take anything from you. No. Even though you are in like Saudi Arabia or Hong Kong or any part of the world, you can have communion with the Lord. Pwede ka makipag-communion sa Panginoon. Kahit nag-iisa ka sa kwarto mo, dalawa kayo ng Panginoon, nag-uusap, and then it gonna happen. God will gonna show you
the future. Your future and according to the Bible na future. Even though ang mga tao ay makalakbay sa iba't ibang space o planeta, but still, God is the Lord of Lords, King of Kings, Lord of Lords. Sa Kanya pa rin tayo luluhod at maninikluhod at magsasabi na Siya ang Panginoon. Hindi magbabago. Nag-travel ka lang doon sa ibang planeta, kahit ibang dimension yon, but you will stay na kailangan mo si Jesus Christ, na nangangailangan ka ng tagapagligtas na si Hesus Kristo. We will stay as sinner kahit saan ka magpunta. But Jesus Christ promised us na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At ang image ng Panginoon ay ang magiging image na natin, hindi na sinful image tulad ni Adam. Mga kapatid, tanggapin niyo lang Panginoon. At itong year na ito, nawa ay maipayag sa inyo ng Panginoon ang mga mystery niya. Kasi ang mystery ng Diyos ang mag-empower sa inyo saan man kayo pumaroon. Ano mang maging desisyon ninyo, yung desisyon ninyo ay isang matibay na desisyon na nagmumula sa Diyos ang kasagutan. Kayo nga ay nasa tunay na pananampalataya. Ang tunay nyo bang pananampalataya ay shaky? Kay Jesus Christ kayo bumaling. Kung yung pananampalataya na yan ay dulot yan ng mga reliyon na inaniban ninyo pero shaky kayo at confused, you better ask God, ask the Lord Jesus Christ na Siya lamang. Dahil tandaan ninyo, maraming Jesus Christ na pinapangaral sa mundo. At most of them are fake Jesus Christ. That's not the Christ in the Bible. The Christ of the Bible that I'm preaching sa YouTube na ito ay ang bugtong na anak ng Diyos na buhay na nasa langit at nasa mga gate na nakatayo na and ready na. Maaring nihintay niya na umikot pa ang expanse ng universe at tumapat at magkaroon ng just like a clock, magkaroon ng tama na daanan at siya'y dadaan kasama niya ang mga anghel sa langit upang bumaba muli rito sa sangkalupaan. Maraming salamat inyong kapatid. Ito inyong kapatid si Brother Joe ng Creoque Pananampalataya at Katotohanan. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-subscribe, please subscribe. At makikita ho ninyo sa notification nyo na may bago ako lagi. Lagi ako may bago dahil I have a lot of words, a lot of mystery of the Lord and lots of teaching of the Lord to say sa inyo. God bless inyo lahat. Brother Joe po ito ng Creoque Pananampalataya at Katotohanan.